sa sakitan ng demolisyon sa Payatas, Quezon City kanina. At gaya ng mga nakaraang demolisyon, pinagtatalunan kung iligal o hindi ang isinagawang operasyon. Ano-ano nga ba ang mga tamang paraang dapat sundin ng mga otoridad bago sila mag-demolish ng mga tahanan? Live mula sa Payatas sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa kabila ng mas hinigpitang patakaran ng gobyerno bago magsagawa ng mga demolisyon, humantong pa rin sa sakitan at tensyon ang pag-iba ng ilang kabahayan dito sa Payatas B, Quezon City kanina. Ang covered court ng Barangay Payatas B sa Quezon City nagsisilbing ngayong kanlungan ng ilang pamilya. Ang karamihan sa kanila hindi pa maisip kung saan nilipat matapos ang nangyaring demolisyon kaninang hapon. Bago pa man dumating ang demolition team, naglagay na ng barikada ang mga residente sa kanto ng Nara Street at Payatas Road. Hinila rin nila ang ilang railings ng Payatas B Elementary School. Pero makalipas ang ilang minuto, itinaboy ng mga otoridad ang mga residente kaya nakapasok sila sa lugar ng mga ide-demolish na bahay. Ito na ang naging hudyat ng sakitan, tulakan at batuhan. Sugatan ng isang residente na suntukin di umano ng isang miyembro ng demolition team. Sa gilid. So ngayon pagkaawat ko, ginawa nung isa, sinuntok ako kasi napatulak ko yung isa. Sinuntok ako dito, tapos nung sinuntok ako, tinadyakan pa ako rito. Ay, wala ako sinapak. Ako nga hinatakan pa eh. Sugatan naman sa ulo ang isang miyembro rin ng demolition team nang mabagsakan daw ng kisame. Giit ng mga residente, iligal ang nangyaring demolisyon. Wala silang pinakita na court order po sa amin. Anong klaseng karapatan ang may ginagawa ng City Hall? Pero giit ng lokal na pamahalaan, hindi raw sila nagkulang sa papeles na alinsunod daw sa Urban Development and Housing Act of 1992. Wala kaming binayulit dito. May financial assistance, meron pang relocation. During the pre-demolition conference ay humingi pa ako sa kanila ng pahintulot na pwede ko pang kakausapin for the last chance. Inignore yung invitation. Nasa 47 ang bilang ng mga dapat i-demolish. Sa ngayon, 19 na lang ang natitira sa lupang pagtatayuan daw ng isang 4-story building ng Payatas B Elementary School. Ang mga demolisyon madalas na uuwi sa karahasan. Nakapaloob sa Section 28 ng Republic Act 7279 o mas kilala bilang Lina Law. Hanggat maaari hindi hinihikayat ang pagdedemolish at pagpapalayas ng sino man sa isang gusali, maliban na lang sa mga sumusunod na pagkakataon. Kapag ang inuokupahan ay may tuturing na delikado, kapag may nakatakdang isagawang government infrastructure sa lugar, at kapag may court order para isagawa ang demolisyon at eviction. Nakasaad din sa batas na kapag ang mga maapektuhan ay may tuturing na underprivileged, dapat masigurong sila ay mabigyan ng notice 30 araw bago ang nakatakdang demolisyon. Dapat may mga opisyal ng lokal na pamahalaan o kanilang mga kinatawan habang isinasagawa ang demolisyon. Dapat may ID at uniforme ang lahat ng kabilang sa demolition team. Dapat sundin ang SOP at maximum tolerance. Dapat may maayos na relokasyon. Dapat nakapagsagawa muna ng sapat na konsultasyon. Ang intention ay mapagkasundo at ma-lay down yung tunay na sitwasyon at makahanap ng mga solusyon bago pa magsagawa ng demolition o eviction. At pinag-uusapan dyan, meron bang relocation site? Meron bang financial assistance? Meron bang other assistance na appropriate na makatutulong sa mga apektado? Sa kaso ng demolisyon sa Payatas, administrative demolition daw ito kaya di kailangan ng court order. Malalim talaga itong medyo komplikado itong problema ito. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng mga ongoing education para sa mga tao din na bago pa dumating na sampahan sila ng kaso, makipag-ugnayan sa local government unit concern. May mga pumapasok na hindi taga roon. May mga grupo na hindi taga roon, hindi actual residents, pero nag-agitate. Nagkasundo na ang mga tao, nalilipat, at may mga nakalipat na merong ilan na natitira, doon sila dumarating. Jessica, dito muna sa covered court, magpapalipas na ilang mga naapektuhan ng demolisyon. Pero pwede rin sila magpa-relocate sa mga National Housing Authority projects sa San Isidro, Montalban, sa San Jose del Monte at sa In-City Relocation Site. Jessica? Okay, so Mariz, nasunod ba yung mga patakaran o kasi medyo significant din yung sinabi no na interview mo na nagkasundo na pero may mga nang-udyok na mga tigalabas? Tama yan, Jessica. In this particular case, narinig natin dun sa ilang mga nagreklamong mga residente na ang sinasabi nila hindi raw nasunod dahil wala raw court order. Pero ang sinasabi nga ng
yung PCUP dito sa pagkakataong ito, this is an administrative order, meaning government property ito at kailangan ay patayuan na ng eskwelahan, kaya kailangan na silang i-demolish. So nasunod naman yung mga kailangang patakaran na sundin, ano, dahil even yung mga residente mismo na na-demolish, sinabi nila sa atin as early as September of 2012 ay naabisuhan na talaga sila na i-demolish na itong kanilang mga kabahayan at nagsagawa naman ng mga proper consultations, nagkaroon na ng pag-uusap. Nagkataon nga lamang na may mga ilan sa kanila na tinatry i-delay dahil meron silang mga anak na nag-aaral pa at hindi rin daw maiiwasan, bagamat hindi naman talaga tukoy sa particular na insidenteng ito, kung meron nga talagang mga naka-infiltrate, pero hindi raw maiiwasan yung mga ganyan, Jessica, na silang nag-agitate para kahit na nagkasundo na ay manlalaban pa rin sa araw mismo ng demolisyon. Jessica? Okay, kung sa bagay mahirap talagang issue at komplikado itong issue ng demolisyon. Maraming salamat, Mariz Umali.